Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, paunang mensahe po ninyo ay temperance energy. Sa temperance, this is about healing, this is about guidance, balance, yung ganon. Kaya, maaring ang iba sa inyo dito, baka maibabalik nyo na yung balance sa buhay ninyo because kung ano man siguro yung mga imbalances sa buhay ninyo na nag-manifest na, maaring yan ay ina-address nyo na or na-address nyo na yung iba, kaya may ibabalik nyo na sa balanse ang buhay ninyo at makakapag-focus na kayong muli sa mga areas na dapat ninyong pag-focusan, kaya maisasaayos mo na muli ang inyong sitwasyon. What else? We have Page of Wands. Ayan. So, this is good news coming your way. No? This is good news. This is wonderful communications na maaring dumating sa buhay ninyo dito. At ang mga communication na to, impormasyon na paparating sa inyo could be related to opportunities linked sa pangkaperahang aspeto, trabaho, career, negosyo, mga ganon, properties, maaaring ganon din ang ganap dito for some of you. Kaya be on the lookout for those communications, correspondence na parating, check ninyo regularly yung mga history calls ninyo kasi baka may na-miss call kayo or ang tawag dito, mga text messages, DM, PM, mga ganon. The Empress, napakaganda ni Empress, lalong-lalo na pagdating sa pera, finances ninyo, trabaho, source of income. Kasi si Empress is a very abundant and prosperous energy. Kaya most likely, meron dadating dito na financial blessings or financial opportunities sa inyo na maghahatid sa inyo ng kaperahan, or oportunidad para magkaroon kayo ng prosperity and abundance, magkaroon kayo or ma-experience niyo yung kaluwagan sa pera, yung ganon, kaya napakaganda. This is also about beauty, maybe ang iba sa inyo dito is going to take extra care of yourself, maaring magpapasalon ang iba sa inyo, magfo-focus naman kayo dito sa pagpapaganda, pagiging glamoroso, glamorosa, yung ganun ba, So, good luck sa'yo, deserve din naman ninyo yan. Death energy, another beautiful energy, kasi yung death energy is transformation. Ibig sabihin nito na meron kayong babaguhin sa sarili ninyo or sa buhay ninyo, and change is always beautiful, 'di ba? Kapag meron tayong binabago natin ito for the better, hindi ba? Nagke-create tayo ng change sa buhay natin for us to be better, for us to even be more beautiful, at maging mas beautiful ang ating sitwasyon, mas maging magaan, mas maluwag, mas matagumpay, 'di ba? It is a sign of growth, It is a sign of moving forward sa buhay na magiging maganda or mas aayusin ang buhay, 'di ba? Kaya may mga new beginnings dito, Kasi meron kayo ditong mga tatanggalin na sa buhay ninyo, mga aalisin nyo na sa buhay ninyo because alam niyo na hindi na to makakabuti para sa iyo. Alam niyo na hindi na to makakatulong sa inyo. Kaya tama na, puputulin mo na. You're going to cut the cords with that something para din na magkaroon kayo ng room, para sa mga bago. Magkaroon kayo ng bagong room para sa mas mabubuti, mas maganda, mas positibong mga sitwasyon or bagay, What else? We have Armadillo Spirit, set healthy boundaries, which is really an important thing to do, lalong-lalo na dahil siguro naaabuso na kayo, Aquarius. Maaaring there are people that are abusive of you dahil naaabuso na ang inyong kabaitan, inaabuso yung inyong pagiging helpful, yung inyong pagiging compassionate, kaya maaaring ganun ang inyong sitwasyon, and now you are being reminded by the universe na it is time for you to set healthy boundaries para mapangalagaan pa ninyo yung inyong relationship with that people na nasa paligid ninyo na maaring
naaabuso kayo at hindi na nila na iisip yung limitasyon, 'di ba? Yung ganon. So, good luck. Watch your words. Importante, no? This is a beautiful reminder, Aquarius, to watch your words. Kasi remember that kung ano yung lumalabas sa bibig natin, no? Kung anong mga sinasabi natin, that becomes reality. That becomes, or that happens in our 3D reality. Kaya be careful with what you say. Be careful with what words, no, yung sinasabi ninyo, nilalabas sa bibig ninyo, kasi whether that is negative or whether that is positive, that will happen in your 3D reality, 'di ba? Yun yung ano ang tawag nga dito, what you say is what you see, 'di ba? Sa inyong buhay. Kaya watch your words. Number 40, tend to the small things. Okay? Kasi maybe, ang iba sa inyo siguro, focus lang kayo doon sa kung ano ang malaking bagay, kung ano lang yung grand na bagay. And maybe na o-overlook ninyo yung mga maliliit na bagay. Or baka hindi ninyo masyadong pinapansin or napapansin yung mga small things. But they are just equally important. No? Yung mga maliliit na bagay, they are just equally important with malalaking bagay. Kasi parehas lang sila. Pare-parehas lang silang importante sa buhay natin. Pare-parehas lang silang may halaga, 'di ba? Lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat tayo na nag-exist sa mundong ito, we all have purpose. Now we all have purpose, therefore we are all important. Kaya maliit man ito na bagay, mga katiting lang man na bagay yan, kasing halaga din yan ng malalaking bagay, no? Kaya dapat pantay lang ang pagtingin natin or pantay lang yung atensyon na binibigay natin sa mga bagay-bagay. Kasi nga, di ba may kasabihan na yung small things, yung maliliit, yun ang mas nakakapuwing, di ba? Kasi yun ang madalas na nanineglect natin or ino-overlook natin. Kaya kapag yan ay nasaktan tayo, bonggang-bongga ang sakit, kahit maliit lang na bagay yun, hindi ba? Kaya dapat lahat binibigyan natin ng panahon. Dapat lahat tayo may atensyon. We have giraffe spirit, see the bigger picture or see the big picture, okay? Lalo-lalo na kung meron kayong mga desisyon na kailangan gawin, look at the things at the bigger picture para makita ninyo yung entire situation ninyo, makita ninyo yung heart ng inyong sitwasyon at makikita ninyo yung all four corners of your situation. Kaya kailangan na tignan natin ang pangkalahatan, no? Hindi lang yung kung ano lang yung nakikita natin or nakikita ng ating naked eye, hanggang doon na lang tayo, or kung ano lang yung nandiyan sa harapan natin, yun lang ang pagfo-focus natin, 'di ba? What else? We have discernment. Sabi dito, see the truth of the situation, use common sense, and do not be fooled. Pay attention, your intuition knows. Okay? See the truth of the situation. Ayan. So, gamitin ninyo yung inyong common sense. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Huwag kayong maniniwala lang sa mga finifeed na information sa inyo ng kung sino man. Okay? You need to see the truth of the situation on your own, and as much as possible, kayo yung mag-pay attention to it, kayo yung mag-research, kayo yung alamin ninyo on your own, at wag kayong mag-rely lang, no, sa kung sino man. Wag lang kayong mag-rely lang sa kung ano lang ang sasabihin ng iba sa inyo. Okay? And also, always listen to your intuition. Kasi it will help you, no, na it will help you to guide you, no, na ma-discern ninyo kung ano yung tama at mali, no? Flexibility, gently flow through the turbulence. Life has the ability to shape you, bend, and do not break. Okay? Be flexible, be adaptable, kasi you are going to get to what you want to be, no? Kapag hindi kayo nagrereklamo, sumasabay lang kayo sa agos ng buhay, 'di ba? Yung gano'n. At hindi kayo whiner, hindi kayo complainer, yung gano'n. We have kindness. Live with compassion. Open your heart to all life forms. Be an angel with hands. So, siguro ang iba sa inyo dito,
siguro meron ng makapagsabi sa inyo na you are my angel or thank you for being my angel, no? Maaaring gano'n. Kaya, maganda, no? You're very compassionate, you're very kind, you're very, helpful, yung gano'n. And that is really beautiful, Aquarius. Kasi, it will come back to you, no? 'Di ba? Pag kind tayo sa iba, binibless tayo ng universe. Binibless tayo ng Panginoon. If we are generous, 'di ba? Magbigay man tayo ng katiting, 'di ba, na amount or anumang tulong sa iba, pero yung bumabalik sa atin hundredfold, 'di ba? As long as bukal sa loob natin, no, yung pagbigay natin, no, na yan ay babalik at babalik sa atin ng hundredfold pa. Kaya maaring ganun kayo, no? Marami na kayong tinulungan, marami na kayong pinakita ng inyong kabaitan, kaya binibless kayo. We have journey. Ayan, focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. Ayan. So, may travel siguro ang iba sa inyo rito, no? Maaaring by air or by land, yun na napipick up ko na maaaring mode of transpo na gagamitin ninyo at this time. At saka, sabi dito, focus on how far you've come. 'Di ba? Focus kayo kung saan or tignan ninyo kung gaano nakalayo ang narating ninyo at wag na ninyong isipin pa or wag ninyong problemahin kung gaano pa kalayo ang pupuntahan ninyo or ang ita-travel pa ninyo, 'di ba? Kasi you never know kung ano ang parating, 'di ba? Malay mo may detour, malay mo pag isang step na lang pala nandiyan na yung tagumpay ninyo, 'di ba? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.